Magandang araw po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, August 31, 2024. At latest update sa low pressure area na binabantayan ng Pag-asa na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan na tayo sa Pag-asa, patuloy pa rin ang pag-iral nitong southwest monsoon o hanging habagat at patuloy ring nakakaapekto sa may western section ng Southern Luzon at Visayas. Dahil dito, asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Samantala, yung low pressure area na binabantayan ng Pag-asa na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ay huling namata ng Pag-asa sa layong 695 kilometers east of Butuan City, Agusan del Norte. Nananatiling mataas yung tsansa nito na mag-develop bilang isang bagyo sa susunod na 24 oras. Ito ay inaasahan na lalapit sa Eastern Visayas sa susunod na linggo. Inaasahan rin na palalakasin nito ang habagat sa mga susunod na araw na siyang magdadala ng mga pagulan sa ilang bahagi ng ating bansa, particular na sa western section. Ayon naman sa datos ng Japan Meteorological Agency, yung binabantayan na low pressure area ng Pag-asa ay lumakas na at isa ng ganap na bagyo, at kung sakaling maging ganap na bagyo ito para sa Pag-asa, tatawagin ito sa local name na Bagyong Enteng. Dahil sa epekto nitong low pressure area, asahan ngayong araw ng Sabado sa Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Sorsogon, Central Visayas, Lanao del Sur, Maguindanao, Leyte, Southern Leyte at Eastern Samar ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Palawan at nalalabing bahagi ng Mindanao ay asahan rin yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Dulot naman yan ng southwest monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Western Visayas, Negros Island Region at Occidental Mindoro ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot pa rin yan ng southwest monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi pa ng ating bansa, ay asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas nabobuo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman mag-ingat sa posibleng mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Para naman sa lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang bandagat. Dahil inaasahan yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pagalon. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin, lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity, asahan pa rin yung tsansa ng malalakas na hangin at kaakibat nito ang bahagyang pagtaas ng mga alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado. Keep safe everyone.